Ang footage na napapanood nyo dito sa ating video ay kuha mismo ng inyong lingkod. Pasensya na kung shaky, hindi ako marunong eh. Ito ay ang launching gantry ng kasalukuyang ipinapagawang North-South Commuter Railway. Sa malapit na hinaharap ay seserbisyohan nito ang mga lalawigan ng Laguna, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at ang bagong ipinapatayong Green City, ang Clark sa may bandang Tarlac. Ang haba ng ruta, no? Pero marahil lang iba sa inyo ay napapaisip, hindi kaya dapat bullet train na lang ang ipinagawa ng ating pamahalaan? Parang ala Japan, di ba? At baka po pwede pa itong ipasagad hanggang Bicol. Sa videong ito, alamin natin kung may tsansa nga ba tayong magkaroon ng sarili nating bullet train, may mga balakid ba kung bakit wala pa ito sa ating bansa, at kung sakali, kailan kaya ito magkakaroon ng katuparan. Pero bago muna yan, konting definition of terms muna tayo at history. So mga utoy, ang bullet train kasi sa salitang technical ay tinatawag na high-speed rail. Ang high-speed rail ay mga tren na tumatakbo ng mahigit 200 kilometers per hour. Dito sa Pilipinas, ang uri ng passenger train na available sa atin na siyang ginagamit ng MRT at LRT ay ang Light Rapid Transit. Sa ating bansa, 60 kilometers per hour lang ang pwedeng itakbo niyan. Sa Singapore, pumapayag sila na 100 kilometers per hour. Sa iba pang mga bansa, mga 60 hanggang 80 pwede na yon. Sa mga European countries naman, uso yung tinatawag na tram. Mas maliit ito at mas mabagal, nasa gitna ito ng mga highways. Pero syempre hindi yan ang focus natin. Dito tayo sa high-speed rail o yung mga bullet train. So, konting history lang, ang high-speed rail ay hindi naman talaga nag-originate sa Japan. Ang konseptong ito ay nagmula sa Germany noon pang 1899. Kinomisyon niyan ng Prussian State Railway para sa kagamitang pangdigma. Ito ay ideya ng kumpanyang Siemens Halk o sa kasalukuyan ay Siemens. 1903 nang makumpleto nila ang prototype para makumpleto nila ang isang high-speed rail na tumatakbo ng 210 kilometers per hour. Matagumpay ang eksperimentong ito. Kaya lang, 30 years pa ang hinintay ng Germany para mabuo ang kauna-unahang ruta kung saan pwede itong tumakbo. Ang tren na ito ay tinatawag na German Hamburger Flyer. Tumatakbo ito sa bilis na 286 kilometers per hour na may rutang Berlin hanggang Hamburg. Maganda na sana ang tinatakbo ng tren na ito, ngunit subalit datapwat. Gaya ng sinabi ko, Germany ang nagpasimula ng teknolohiyang ito. Noong 1939, tirik ang ruta na yan kasi ay magsisimula na nga po ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa digmaan na yan, sino ba ang magkaalyado? Siyempre pa, ang Nazi Germany at ang imperyo ng Japan. So fast forward na tayo, tapos na yung gera. Presenting ang ating unang main character. Siya po ang ika-4 na presidente ng JNR o Japanese National Railways, si Shinji Sogo. Sa totoo lang mga utoy, 1930s pa lang sa Japan, pinag-uusapan na yung konsepto ng tinatawag na Shinkansen o literal na kahulugan nito ay New Main Line. Ang teknolohiya ng high-speed rail ay gustong-gusto na talaga ng mga Hapones dati pa. 1950s nang sumusulong ang ekonomiya ng Japan, napapansin ng mga tao na punuan na talaga ang mga tren. Ang isang papaunlad na bansa, nagiging problema talaga ang trapiko. Noong mga panahon na yon, naging biglaan ang paglobo sa dalawang malaking syudad. Yan nga ay ang Tokyo at Osaka. Pahirapan ang biyahe sa dalawang lugar na yan. Meron itong distansya na kabuang 514 kilometers. Katumbas yan ng Manila to Sorsogon City, lamang lang ng 1 kilometro. Nagpaplano ang Japan sa ganitong kahabang ruta, pero ang pinagdedebatehan ay kung anong klaseng bagon ang gagamitin. Sa totoo lang mga utoy, nung mga panahon na yon, napakarami ang tumututol na magkaroon ng high-speed rail ang bansang Japan. Hindi raw nila ito kailangan, masyadong magastos, vanity project lang at kung ano-ano pang dahilan. Pero mapilit talaga itong si President Sogo. Mabuti na lamang at kilala siya ng kasalukuyang finance minister noong mga panahon na yon, si Eisaku Sato. Itong si Eisaku Sato ay may ambisyong politikal na maging prime minister balang araw
naging Prime Minister na nga para maisakatuparan ang ambisyosong proyektong ito. Ito sa pantaha ko lang, pero tingin ko kaya naman maraming tumututol sa project kasi nga ay hindi nila alam kung saan kukuha ng pera. Pero ito importanteng detalye ito. Nakahiram sila ng $80 million sa World Bank. So yan, tapos na yung problema nila sa kaperahan. Ngayon ang tanong, sino na ang mamumuno ng project? Ipinakikilala ko naman sa inyo yung ating main character number 2. Siya nga ay si Engineer Hideo Shima. Makaranasan na ang taong ito sa pagdidisenyo ng tren. Siya at ang kanyang timang nagdisenyo ng kauna-unahan o yung Zero Series ng Japanese high-speed rail. Ito ring Zero Series kung bakit tinawag na bullet train ang mga Shinkansen. Kita nyo naman, di ba? Hugis bala ang naging itsura ng harapan ng mga bagon. Kaya yan, mukhang okay na. Wala nang problema, kumpleto na ang team, meron ng engineer pati pondo. So far so good, not so fast. Alam nyo kasi nung araw, hindi namang ganong kauso yung mga feasibility study. Tantyahan lang ang lahat. Bahala na si Batman kung uubra tong project na to. Sa totoo lang, isa itong malaking sugal para kay President Shogo. Napakalaki ng pressure kasi nga ay ihahabol nila ito sa gaganaping 1964 Tokyo Olympics. Dahil na nga sa kawalan ng masinsinang pag-aaral ukol sa proyektong ito, inamin din naman ng mga project engineer na kapos ang kanilang budget para matapos ang proyekto. 1963, napilitang mag-resign si President Shogo. Pangit nga naman kasi parang ang dating isinusugal mo ang pera ng taong bayan. Which is true noong mga panahon na yon kasi walang makakapagsabi kung kikita ba tong proyekto na to o hindi. Pero yun na nga, dahil nandyan na yan, itinuloy na nila. October 1964 nang binuksan nga ito sa publiko. Nagawa naman nila na maihabol ito sa Olimpiada. Ang dating 6 na oras na biyahe mula Tokyo hanggang Osaka ay naging 3 oras na lang. Lahat ng mga lokal na Hapon pati mga banyaga ay bilib na bilib sa serbisyo ng Shinkansen Line. Ang naging sugal ni President Shogo ay agad-agad na nagbunga. Sa loob lamang ng kulang-kulang 3 taon ay nasubok na ito ng 100 milyong pasahero. Tubong lugaw, tuwang-tuwa ang mga negosyante at investor ng naturang proyekto. Dahil sa mga tagumpay na ito ay pinarangalan ng emperador ang mga naging pagsisikap ni President Shogo at ni Engineer Shima. Si Engineer naging pinuno pa nga ng National Space Development Agency. Kaya naging sobrang success talaga to mga utoy. Lumawak na nga ng lumawak ang mga ruta nito na aabot na nito ang maraming parte ng Japan. Hindi lang yon, ang Japanese Shinkansen ang pinaka-safe na train system sa buong mundo. Zero fatality o wala pang namamatay dyan kahit isa. Biruin nyo yun, ang tagal na nyan. 1964. Ako na inyong lingkod ay nakaranas na ring makasakay dyan. Smooth na smooth ang biyahe. Masarap din ang pagkain. Kaya kung pupunta kayo ng Japan at may chance kayong sumakay dyan, wag nyo nang palampasin syempre. So ngayon, ang malaking tanong, ang bullet train ba ay pupwede dito sa Pilipinas? Ang sagot ko po dyan ay isang malaking hindi. Hindi pa ito pupwede sa panahon ngayon o sa susunod pang 10 o 20 taon. So mga utoy, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maraming mga banyaga, lalo na yung mga galing sa mga mayayamang bansa, ang gusto ring magkaroon ng ganitong klase ng teknolohiya. At syempre pa, dahil nga afford nila, nagpagawa sila ng kanya-kanya nilang bullet train. Tanong, ang ipinagawa ba nila ay naging kasing successful ng sa Japan? Ang sagot, hindi. Marami sa mga ito ang nalulugi lang. Ilan sa mga bansa na may problema ngayon ay ang Spain, France, Germany, China, Italy. May mga bansa na rin na nag-atrasan sa pagpapagawa ng sarili nilang bullet train gaya ng Brazil, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand at UK. So bakit nga ba parang hindi maganda magpatayo nito? Sa totoo lang, popular ito sa mga mamamayan. At gaya sa Japan nung umpisa,
maraming mga politiko at negosyante ang talagang tumututol dito. So ngayon sasabihin ko na ang dahilan kung bakit at least dito sa Pilipinas hindi talaga po pwede ang bullet train. So balik na naman tayo sa sinabi ko kanina, sino ang nagpautang sa Japan para matuloy ang kanilang Shinkansen project? Ito nga po ay ang World Bank. At dahil ito nga po ay utang, syempre concern ang World Bank kung makakabayad ka ba. Importante na siguraduhin kumikita ka kasi yun ang pangbayad mo ng utang Kaya ang World Bank nag-set up ng mga kondisyon bago kanila pautangin para sa ganyang proyekto. At ito yung mga sumusunod. Unang-una, ang layo o haba ng ruta ay dapat 150 kilometers hanggang 800 kilometers. Kasi mga utoy, aaminin ko sa inyo, mahal ang pamasahe sa mga bullet trains. Noong sumakay ako dyan, biyaheng Yokohama hanggang Kyoto, inabot ang pamasahe ko ng 13,000 yen. Humigit kumulang 7,000 pesos yan per trip. Pero syempre pa, depende pa rin yun sa layo. Ang tanong, willing bang magbayad ng ganyan ang mga Pilipino kada pasahero? Nako, mag-bus ka na lang. Biyahe niyan mula Bulacan hanggang Sorsogon, 7,000, wag na lang. Magbabas na lang ako. Sabihin na natin na mas maikli ang biyahe mo. For example, mula Tarlac hanggang Laguna, payag ka bang magbayad ng 3,000? Aba, mahal yan. Pamasahe pa lang yan Paano kaya yung distansya? Kasi naman mga utoy, kaya specific 150 hanggang 800 kilometers ang kailangang takbuhin ng isang ruta. Ang 800 kilometers kasi masyado itong maikli para bumiyahe gamit ang eroplano. At ang 150 kilometers kayang-kaya naman niyang bunuin sa land travel. Ang mga bullet train sa Japan ay may maintaining speed na 240 kilometers per hour. Sabihin na natin na merong tren mula Manila hanggang Cebu, 822 kilometers. Siguro nasa 4 na oras kulang-kulang ang pagbiyahe niyan. Ngayon, kung ikaw mag-eeroplano, 1.5 oras lang yan. Malamang bilang pasahero para makatipid ka sa oras, mag-eeroplano ka na lang. Tiyak na mas mura din ang pamasahe sa mga eroplano. Kung bullet train ang gagamitin mo, malamang umabot ng 15,000 pesos ang pamasahe mo. Tas mas mabagal ka pang makakarating. So, imaginein mo na lang, napaka-impractical niyan, di ba? Eto pa matindi mga utoy. Alam nyo ba na sa kasalukuyan ang LRT at MRT, ang pamasahe mo dyan ay subsidized ng gobyerno. Sa LRT, 51% ng pamasahe mo subsidized ng gobyerno. So kung bumabayad ka ng 30 kada trip, 30 din yung ibinabalik ng gobyerno para makarating ka sa destinasyon mo. Ang totoong presyo ng pamasahe mo ay 60 pesos mahigit. Sa MRT naman ay 88 pesos ang sinasagot ng gobyerno o equivalent ng 76% ng pamasahe mo. Kwentahin mo na lang. Sa makatuwid, lugi talaga ang gobyerno sa MRT at LRT. Ang kumikita lang dyan yung mga private concessionaire. Ngayon, puntahan naman natin yung ikalawang kondisyon ng World Bank, which is hinahanap nila para pautangin kanila in case gusto mong magkaroon ng high-speed rail. Kailangan sa rutang dadaanan ng tren, meron kang at least 40 million population density. Ang tawag sa biyaheng Tokyo-Osaka ay Tokaido Line. Pinagdudugtong nito ang Metro Tokyo at Metro Osaka. Noong 1964, ang Tokyo ay mayroong 19.5 million population. Sa Osaka naman ay 12.5. Sa bawat dulo ng estasyon ay mayroong 32 million. Sa gitna naman, nandun na yung kakulangan na 8 million. 1964 yan Sa totoo lang, tsamba yan. Nanghuhula lang sila kung magiging successful ba ang bullet train o hindi. Sa ngayon, meron na tayong mga economic model para maging basehan upang masabi kung kikita ba ang isang proyekto o hindi. 2 metro cities ang pinagkabit upang masiguro na maging matagumpay ang bullet train mga utoy. Sa kaso ng Pilipinas, ang susunod nating metro city mula sa Manila ay Metro Cebu. Kung World Bank ang pagbabasehan natin, sa una pa lang, hindi ma-approve ang rutang Manila to Cebu. Pero dahil sa makulit tayo, sabihin na natin, ipagpilitan natin na 800 kilometers naman yan bawasan lang natin yung 22. Pero ang tanong, aabot ba sa 40 million ang rutang Manila to Cebu? Ang sagot, kapos. Nasa 13 million lang ang populasyon ng Metro Manila at sa Cebu naman ay 4 million. Ang Samar at Leyte ay nasa 4.5 million. Isama mo na yung Quezon at Laguna na mayroong 5 million. Suma total, ang bullet train ng Pilipinas ay sobra sa distansya at kulang sa populasyon.
So yan kung merong politiko na mangangako, tatakbong presidente o senador tapos mangangako ng bullet train para sa Pilipinas, sigurado na inuutulan kayo ng taong yan. Scammer yun. Walang magpopondo sa kanya, hindi siya pautangin ng World Bank. Isa pa ay sobrang mahal magpagawa ng bullet train. Kahit sinong investor ay mapapaisip talaga dyan. Sa tansya ko, kailangan ng Pilipinas ng 1 trillion para makapagpagawa ng high-speed rail. 1 trillion pesos pero malamang mag-over budget tayo kagaya ng ibang bansa. Tataas pa presyo niyan kasi may mga private land pa na tatamaan. Naku po, sakit sa ulo. Kaya ang taong magpapagawa ng bullet train sa Pilipinas ay sasakitan na nga ng ulo, malulugi pa. So may pag-asa pa ba ang Pilipinas na maka-experience ng bullet train? Kung ako tatanungin nyo, please wag na lang. Magkagayunpaman, ako'y naniniwala na kailangan natin ito sa malayong hinaharap. Tanong, papaano mo nasabi yan, Kuya Utoy? Ang teknolohiya kasi ay umuunlad, pati ang estado ng bansa natin ay nagbabago. Pagdating sa teknolohiya, sa totoo lang, ang bullet train ay makalumang teknolohiya na. Noong nakaraang siglo pa yan idinevelop, patay na lahat ng may kagagawa niyan. 1950s pa nga sa Japan to Kaya kung Pilipinas tayo at nangangarap tayo ng sarili nating high-speed rail, edi yung mga makabagong teknolohiya na ang ating asamin. Meron na pong tinatawag na maglev train na tumatakbo ng 500 kilometers per hour. Doble ang bilis. At sa malapit na hinaharap, babiyahe na ito sa Japan. Meron pa ngang mga under development na hyperloop. Palagay ko ang mga teknolohiyang yan ay akma para sa ating bansa. Lalo kung ang usapan natin ay 25 years from now. Kung meron tayong maglev train na tumatakbo mula Manila hanggang Cebu, yung biyahe na yon 2 hours kuha na. At pagdating naman sa populasyon, maaring kapos pa ngayon. Siguro ko naman by 2050 lumobo na yung populasyon ng Pilipinas. Sapat para doon sa requirement ng World Bank. Kaya naman naniniwala ang inyong lingkod na obligado ang Pilipinas na magkaroon ng ganitong klase ng teknolohiya balang araw. Marahil mga 2 presidente pa siguro ang lilipas, dapat ay maisip na ng ating mga government planners na magkaroon ng ganitong serbisyo. Siguro sa taong 2034 ay pwede nang magkaroon ng kahit man lang feasibility study para pagsapit ng 2040 construction na agad. Kung sino man yung presidente natin sa 2046, siya nang bahala. Pag ako binoto yung presidente sa panahon na yan, kung hindi maglev train, may hyperloop na tayo. Natatakbo mula Metro Manila hanggang Davao. So yan, nag-enjoy ba kayo sa ating konting delusyon? Paki-like naman tong video na to. Ang hirap gawin yan Ang dami kong binasa para i-present sa inyo to. Nag-e-enjoy talaga akong i-research ang topic na yan Huwag nyo na rin kakalimutang mag-comment sa baba and share this video. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Hanggang sa muli, paalam!